Isang magandang umaga, pinagpalang umaga mga kaaro. Nandito naman po akong muli. Naku po, nagbibilad ngayon. Actually, ang palay dito ay kahapon ko pa po siya binibilad at iniwan ko na lang po ito kagabi. Yan. So lakas loob lang po mga kaaro. Yan, kagabi ganyan na siya. Magdamag na po siyang ganyan. Hindi ko na po siya sinako kasi mag-isa lang po ako. Medyo tapos kung isasako ko siya, ikakamada ko na naman siya, tapos ikakalat ko na naman siya ngayong umaga. Kaya naglakas loob na lang po ako, iniwan ko na lang po siya kagabi na ganyan mga kaaro. Yan. Yan. Tapos ngayon, ikakalat na lang po siya. Actually, ang palay na to ay may bilang na 28 sacks kabans mga kaaro. Ito ay natirang ani ko doon sa more or less 6,000 square meter. Dahil po sa ulan at daanan ng tubig baha, naging bahain ang area. So ang natira mga kaaro ay ang naani ay 31 at kinuha ng harvester yung tatlo, kaya may 28 akong natitira. Tung sa 28 na to, kung ibibigay ko sa may-ari ng lupa muna ay 3 kaban. So sabihin na po natin may natitirang 25. Bababa po pa yan kasi siyempre natuyo, magiging 24 na lamang, sabihin na natin na ganun. Doon sa 24 na sako mga kaaro, sa halaga po ng presyo ng palay ngayon 15,50. Ngayon mga kaaro, kung bigyan po natin ng bigat, sana umabot ng 45 kilo ang kada isang sako. Sa 45 times 15, kasi actually ang aking palay ay medyo sasabihin na naman class B, hindi siya class A kasi medyo may mga itim-itim mga kaaro, dahil nga po sa ilang bisis naman po siyang ilang bisis po kasi siyang nabaha, kaya medyo hindi siya class A mga kaaro. Malamang, ayawan ko, baka barat-baratin pa ako yan. O sige, presyon na lang po natin mga kaaro ng 15. Kasi okay naman actually, balat lang naman yung mangitim-itim, pero alam naman po natin ang mga traders naghahanap ng dahilan, naghahanap ng paraan kung minsan kung paano pa nila mapapababa ang presyo ng ating mga palay. So presyon na lang po natin 15.50, 15, sana hindi na siya bumaba ng 15. Ang isang sako ay 675 pesos. Mayroon po akong 24 sacks. Kapag bininta ko po lahat ito, pumapatak siya ng 16,200. Yung area mga kaaro sa more or less na 6,000 square meter ay more or less din. Ang ginastos ko ay 16,000 pesos. So doon sa kwintada, 16,200. So tama lang, 2 araw na po ako ngayon dito. Pag inupahan ko pa ang sarili ko o kapag nangupa pa ako mga kaaro, malamang mababawasan pa yung pwedeng pagbentahan ng palay na to. Ganito po sa ngayon mga kaaro ang presyo ng ating mga palay, at ganito po sa ngayon mga kaaro ang nangyayari sa ating mga magsasaka. Bagamat may mga hearing na nangyayari sa Senado o sa Kongreso, pero bakit hindi po ninyo ako tinatawag? Okay. So, maganda ang argumento ng ating napapanood na karang araw. Tama ang sinabi ng isang resource person na si Ka Danilo na taga Nueva Ecija, na wag po tayong gawing mga pulubi. Opo. Ipokrito kung hindi namin kailangan ang ibinibigay po ninyo. Bagamat muli, hindi po ako tumatanggap ng anumang ayuda sa farmers na ibinibigay ng ating pamahalaan. Hindi po ako tumatanggap. So ngayon mga kaaro, totoo po yun. Hindi ayuda ang kailangan ng bawat magsasaka. Actually, bagamat bumagsak ang ani, kung tama lamang ang presyo ng palay, sabihin na po natin na hindi man totally nalugi, pero kahit papano may pumatong. Kahit sabihin na po natin na pumatong dyan ay 10,000 divided by 4. So kahit napakalit 2,500 a month ang kinita ng isang magsasaka,
So ibig sabihin 2,500 a month, magkano ang kinita niya sa isang araw? Kung kumita man siya ng 10,000 sa kanyang 1 hektaryang sinasaka, mga kaharo. Pero ang nangyayari po ngayon ay hindi. Kailan lang mayroong isang kaibigan umani dahil nga sa ulan, dahil sa bagyo, napilitan siyang ibenta ang kanyang palay sa halagang 11 pesos. So ang nangyari, kumulang pa siya ng 3,800 daw sa kanyang puhunan. So yun po ang karanasan ng mga magsasaka, mga kaharo. So yun po mga minamahal naming mambabatas. Ang katotohanan ay hindi ayuda ang kailangan nyong ibigay sa amin, kung hindi tamang presyo ng palay. Hindi po kami kailangang magkikiusap sa inyo. Kayo ay inilagay namin dyan upang ang inyong mandato is to protect the welfare of the people. Your farmers is your people. So kailangan pong protektahan po ninyo ang inyong mga magsasaka. That is your mandate. Bagay na ipinagkatiwala namin, mga mamamayang Pilipino, sa bawat isa sa inyo. Huwag kayo ang kalaban namin at huwag kami ang kalaban ninyo. Iisang bansa pa tayo, tayo ay kapwa Pilipino. Magtulungan po sana ang bawat isa sa atin. Ito po ang inyong kaarong magsasaka na kuminsan nagahayag ng salita at nangingialam sa politika. To God be the glory. Bye bye po.